Oy, nabalitaan mo na ba yung kumakalat na chismis rito sa atin? Bulong ni Laika na parang isang secret agent na nagkukwento ng top secret na balita. Halos pinipigil niyang sumabog ang excitement niya. Ano naman yun? Tanong ni Roxanne, na parang gustong magpanggap na walang pake, pero halatang nakikipagbunyi sa loob ng kanyang utak habang abala sa paglalaba. Pilit niyang pinipigilan ang mata na kumurot sa inis dahil sa kung ano-anong pinapalipad ng kaibigan niyang si Laika. Halatang walang choice si Roxanne kasi childhood friend na silang dalawa, at alam niyang kapag hindi siya nakinig, may mangyayaring nakakahiya. Kaya nag-effort siyang magmukhang abala, kahit sa totoo'y nakikinig siya na parang nakasubsob sa sabon. Hay nako, Laika, buntong hininga niya habang hinihila ang damit na parang may sariling buhay, kung hindi rin naman pagkakaperahan niyang magandang balita na yan, wag mo na lang sabihin. Kita mo naman, abala ako dito sa paglalabada. Gusto mo, tulungan mo na lang ako, para may kasama ako sa paghuhugas, kasi seryoso, baka mas malakas pa ang bulungan mo kaysa tunog ng washing machine ko. Ito naman, kontrabar ata ka na naman. Sabi ni Laika na may halong asar pero nakangiti pa rin. Baka magsisi ka kung huli mong malalaman. At isa pa, pagkakaperahan to, Diyos ko, Roxanne. Napailing si Roxanne at napabuntong hininga. Grabe ka talaga, Laika. Parang radyo ka na puro chismis ang palabas. Oo ka. Ano? Kung hindi ito pagkakaperahan, ano pa? Biro ni Laika. Ngumiti si Roxanne. Sige na nga, game na ako. Pero kapag nasira ako dito, ikaw ang sasabihin kong may sala. Diyos ko, Mariosep, wala pa nga akong sinasabi, may sala na agad. Grabe ka kaloka tong babaeng to. Saad ni Laika sa kaibigan, halatang nap-icon pero may ngiti pa rin sa labi, parang sinasabi, anak ng pera, seryoso ba to? Ha, joke lang, sabi ni Roxanne, nakangiti pero seryoso ang tingin. Pero ano ba talaga yung balita mo? Parang sobra ka ng excited, hindi ka na makapagpigil. Hay nako, ito na nga. Sigaw ni Laika, halos sumabog ang puso sa sobrang excitement. Tumulo ang pawis sa pisngi niya habang namumula ito sa tuwa. Darating ngayong araw yung anak ni na Don at Doña Villamont, yung pinakaastig, pinakamayaman sa buong mundo. Kilala mo to, Roxanne, yung batang yun na palaging naka-designer clothes at laging may bodyguard na parang artista. Si DN. Napataas ang kilay ni Roxanne, sabay buntong hininga. Ano naman kung darating siya? Hindi naman niya tayo kilala, Saad niya habang tuloy-tuloy sa kanyang ginagawang paglalaba, mas madiin pa ang pagkukusot, na parang damit ang sinisisi niya sa inis. Halatang hindi siya interesado sa balita ng kaibigan. At paano mo nasabing pagkakaperahan yung DN na yon, ha? Dagdag pa niya, sabay irap kay Laika. Tila napawi ang matinding excitement sa mukha ni Laika nang mapansin ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang kaibigan. Parang may bigat sa hangin na hindi niya maintindihan. Bakit? Tanong niya, may halong pag-aalangan. Galit ka ba kay DN? Dahil ba iniwan ka niya nung mga bata pa tayo? Hindi ka niya pinaglaban sa mga magulang niya. Dagdag pa ni Laika, na para bang nasa isang teleserye ang eksena. Napahawak pa siya sa dibdib, tila tinatamaan ng sariling drama. Luka-luka ka talaga, sagot ng kaibigan niya, sabay irap. Oo mo, paano naman kami magkakakilala o naging magkababata ng taong yon, hindi ko pa ngayon nakikita ng harapan. At saka, wala akong balak mag-asawa, no. Madiin ang tono nito, bakas ang inis ngunit halatang may bahid ng pagtatago ng tunay na damdamin. Okay, andito na tayo sa bahagi na ayaw mong mag-asawa. Pero ito talaga ang dapat mong malaman, pagkakakitaan talaga to. Alam mo ba na balak nilang kumuha ng 30 kataong katulong sa malapalasyong tahanan ng mga Villamont? Grabe no, para kang pinapaalalahanan sa sarili mo na hindi basta-basta ang laban na ito. Parang ang dami nilang plano, ang laki ng pondo, at sa likod ng mga ngiti, may tinatagong ambisyon. Kailan ba ang hiring sa Villamont? Masayang tanong ni Roxanne, na may halakhak at ningning sa mga mata, habang ikinangisi naman ni Laika ang sagot sa tanong na iyon. Saktong-sakto, sabay tayong mag-a-apply sa malapalasyong tirahan nila. Sagot ni Laika, bahagyang nanginginig ang tinig sa excitement, na para bang nararamdaman na nila ang pagbabago sa buhay nila. O siya, sige na.
Samahan mo na muna ako rito sa pagbanlo ng mga nilaban ko, nakangiting sabi ni Roxanne, halatang may kasamang saya at konting kaba sa boses niya. At pagkatapos ko rito, saka tayo pupunta sa palasyo ni DN. Dark Nathaniel Villamont. Nakalimutan ko, meron pa pala akong gagawin sa bahay. So, best friend. Sabay halakhak ni Laika, yung masiglang tawa na parang batang nakatakas sa sermon, at dali-daling tumakbo palayo sa kinaroroonan ni Roxanne. Madapa ka sana, pabulong pero may ngiting pilya na sabi ni Roxanne habang pinapanood ang kaibigang papalayong tumatakbo. Aaaray! Malakas na sigaw ni Laika. Bruha ka talaga, Roxanne. Nag-wish ka na naman no. Kaya ayan, nadapa na naman ako. Reklamo ni Laika habang pilit na pinapagpag ang nadumihang tuhod. Simula pa nung mga bata pa sila, ganyan na talaga ang takbo ng pagkakaibigan nila, kulitan, asaran, pero pa ng malasakit. Hindi naman talaga totoo na dahil sa hiling ni Roxanne ay nadadapa si Laika. Medyo lalampa-lampa lang talaga si Laika. Pero sa tuwing nagsasalita si Roxanne ng ganon, laging parang tinutokso ng tadhana ang kaibigan niya. Coincidence man o hindi, tila ba may sariling biro ang mundo para sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga si Roxanne matapos niyang maisampay ang lahat ng labada ng kanyang ina. Pinagpag ang damit sa kakinuha ang mga batsa at mga pinaggamitan niya sa paglalaba. Iniligpit na niya ito bago siya nagpaalam sa amo ng kanyang ina at umalis patungo sa bahay ng kanyang best friend. Tinignan ni Roxanne ang oras sa kanyang cellphone. Saktong-sakto lang ito. Hindi na siya dapat mag-aksaya ng panahon dahil kung si Laika nga ang nagkakalat ng chismis, tiyak na totoo iyon. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya, dala ang halo ng pananabik at kaba sa darating na mga pangyayari. Masayang naglalakad si Roxanne sa Parangan, isang daan ang tinatawag ding highway na dinaraanan ng lahat ng sasakyan papasok sa Villamont Village. Ngunit habang tinatanaw niya ang mga maliliit na bahay na parang mga display lang sa paanan ng mga malalaking palasyong nakatayo sa itaas, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang lungkot. Sa kabila ng karangyaan ng pamilyang Villamont, ang mga kabaayang iyon ay tila maliit at payak, na para bang palamot lamang sa kahabaan ng daan na dinadaanan nila. Kabanata 2. Ayoko pong umuwi ng Pilipinas, kalmado pero diretso kong sabi, habang nakasandal sa upuan, naka-arms crossed. May iwan ako rito sa Amerika. Hindi nyo ba nakikita? Mas maayos ang takbo ng kumpanya dito. Mas productive ako rito. At higit sa lahat, walang nagpipilit sa akin magpakasal sa babaeng hindi ko kilala. Diretsyong tingin kay Mama. Hindi ako nagbibiro. Dark Nathaniel, malalim at matatag ang boses ni Mama habang isinasara ang isa sa 5 na malita. Handa na ang lahat. Wala nang atrasan ito. Uuwi tayo ng Pilipinas at magaganap ang kasunduan ng dalawang pamilya. Fiancé. Mama, I'm 28, not 48. Hindi pa ako desperado, sagot ko, medyo sarcastic ang tono. At saka, hindi ko nga kilala yung babae. Gusto ko yung ako ang pipili, hindi yung parang ipinasa sa akin tong sitwasyon na to na parang folder ng failed project. Hindi ito usapang bata, Nathaniel, matigas na wika ni Mama. Ang pangalan ng pamilya natin ang nakataya. Hindi ka bata para umiwas sa responsibilidad. Responsibilidad agad. Wala pang ang something saad ko sa aking isip sabay huminga ako ng malalim. Ayaw ko talagang sabayan ang init ng ulo niya, siya yung tipo ng nanay na tahimik pero kung tumingin, parang may laser. Pero kung pipilitin nila ako, may idea ako. Okay, since pinipilit nyo akong magpakasal, may kondisyon ako. Tumaas ang kilay ni Mama. Wala siyang sinabi, pero halatang na-curious. Sabihin niyo muna sa akin, totoo bang ikakasal ako pag uwi natin ng Pilipinas? Tinitigan ko siya. Hindi ako bam-entesa, palusot ligtas, ekspresyon niya. Oo na, sige na, sabi niya, pero halata, she's bluffing. Kita sa mata, so totoo nga, bulong ko. Inangat niya ang tingin. Ikakansela ko ang wedding proposal sa pamilya Guerrero, pero may kondisyon, saad niya sa akin. Umayos ako ng upo, sabay tanong. Ano yun? Humanap ka ng babaeng mapapangasawa mo, sa loob ng 2 linggo. Diretsyong tono, walang halong drama. 2 weeks. Natawa ako sa ilong. Ma, akala ko ba hindi ito laruan? Ngayon parang Find the Bride, limited time offer, na.
Kapag hindi ka nakahanap ng mapapangasawa sa takdang araw, kami ng papa mo ang magdedesisyon. Itutuloy ang proposal. Period. Tumango ako, mabigat sa loob. Pero lalaban ako, sa sarili kong paraan. Fine. Game tayo dyan. Pero sa isip-isip ko, 2 weeks. Kailangan ko ng plano, at posibleng kabaliwan. Deal is a deal, seryoso at mariing sabi sa akin ni mama habang nakatitig sa aking mga mata. Wala nang puwang ang pagtutol. Tahimik akong tumango. Ayoko mang umalis, alam kong wala na akong magagawa. Lumabas na po kayo, mag-iimpake na ako, mahinang sambit ko, pilit na tinatago ang bigat ng nararamdaman. Anong oras po ba ang flight natin? Immediately, sagot niya ng walang alinlangan, puno ng determinasyon ang boses. Pagkatapos mo dyan, aalis na tayo. Walang atrasan. Makalipas ang ilang oras, ganap na kaming nasa himpapawid. Tahimik ang loob ng eroplano. Marahang umuusad ang oras habang tanaw ko mula sa salamin ang mga ulap na waring isang puting karagatan na walang hanggan. Sa mga ganitong sandali, mas nagiging malaya ang isipan kong maglakbay, sa mga tanong, alaala, at sa isang damdaming hindi ko inaasahang mararamdaman muli. Saan ko siya hahanapin? Mahina kong tanong sa sarili, halos isang buntong hininga. Paano ako magsisimula sa isang paghahanap na wala man lang konkreto o malinaw na direksyon? Muli akong napatingin sa labas habang iniisip ang 2 linggo lang, kaya ko kayang hanapin ang babaeng magpapatibok sa aking puso. Saad ko sabay. Tahimik ako. Ilang sandali pa, narinig ko ang anunsyo mula sa isa sa mga flight attendant. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Kindly fasten your seatbelts. Tumango ako ng bahagya, kahit na ang isipan ko'y wala sa kasalukuyan. Ang pisikal kong katawan ay pauwi na, ngunit ang puso ko'y magsisimula pa lang sa isang paglalakbay, isang paghahanap sa isang taong hindi ko kilala. Makalipas ang ilang minuto, nasa bungad na kami ng paliparan. Nandoon na ang susando sa amin, isang pribadong sasakyan mula pa sa Velomont Village, ang lugar na pagmamay-ari ng aking mga magulang. Bata pa ako noong huli kong nasalayan ang tahanan namin doon. At ngayon, matapos ang napakaraming taon, muli akong babalik, hindi bilang isang musmos na walang muwang, kundi bilang isang taong may daladalang kasunduan, isang kasunduan na hindi ko dapat baliwalain. Habang nasa biyahe kami, hindi ko maiwasang mapatitig sa bintana ng sasakyan. Kitang-kita ko ang mga naglalakihang gusali at matatayog na mga building na halos lumamon na sa buong paligid. Napakarami na palang nagbago. Ang dating lugar na punong-puno ng luntiang tanawin at preskong hangin ay unti-unti nang nawala, napalitan ng sementadong kabihasnan. Wala na ang mga punong nagbibigay lilam, ang mga bukirin at kabundukang dati kong minamasdan habang binabaybay ang daan patungong Velomont. Sa halip, mga konkretong istruktura at billboard na ang bumungad sa akin. Napabuntong hininga ako. Sa kabila ng pagunlad, tila may bahagi sa akin ang nawawala, ang simpleng katahimikan ng nakaraan na ngayon ay hindi ko na muling matatanaw. Hindi ko na namalayang narating na pala namin ang bungad ng aming tahanan, ang Velomont Village. Tahimik akong napatingin sa labas. Sa bawat pulgada ng lugar na ito, dama ko ang alaala ng aking kabataan. Ngunit ngayon, tila isang banyagang mundo na ito sa akin. Habang bumabagal ang takbo ng aming sasakyan, napansin ko ang mga residente sa paligid. Halata sa mga tingin nila ang pagkamangha. Ngayon lang marahil sila nakakita ng ganoong klase ng sasakyan, may kantab, mamahalin, at may presensyang hindi may kakaila. Ngunit sa kalagitnaan ng maayos na pagpasok, bigla na lamang may 2 babae ang hamarang sa dadaanan ng sasakyan. Wala silang kamalay-malay na may paparadang sasakyan. Abala sila sa tawanan at kwentuhan, worry sabik sa bagong pag-asang dala ng araw na iyon. Sila ay sina Laika at Roxanne, magkaibigan na parehong patungo sa Velomont upang mag-apply bilang katulong. Nang biglang bumusina ang sasakyan, napatigil ang dalawa at napatda. Napalingon sila, at sa isang iglap, nanlaki ang kanilang mga mata, hindi lang dahil sa sasakyan, kundi dahil sa mga taong sakay nito. Sa loob ng sasakyan, hindi naman naiwasang mapako ang tingin ni Dark Nathaniel sa isa sa mga babae. Wow, mahinang sambit niya, halos pabulong ngunit puno ng paghanga. Napakaganda niya, Pilipinang-Pilipina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nahinto ang oras sa kanyang paningin.
Sa dami ng babaeng nakasalamuhan niya sa Amerika, ngayon lang siya napatitig ng ganoon. May kung anong kakaiba sa babae, payak ngunit kaakit-akit, inosente ngunit malakas ang dating. Abangan ang susunod na kabanata.